On the good side naman, mga kapigsi, no, for some of you, maaari magkaroon ito ng movement pagdating sa kaperahan sa trabaho. For some of you guys, parang feeling ko, yung iba, pwedeng lilipat kayo ng trabaho or kung nagpaplano kayo na lumipat ng trabaho or lumipat ng ginagawa, maaaring matuloy yan. So, pag sinabing lumipat ng trabaho, pwedeng mag-apply kayo from one company to another o kaya naman, pwedeng malipat yung posisyon nyo sa mas magandang posisyon o kaya naman from employment to business, yung mga ganon. Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran para ngayong October to November para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Yung full moon ngayon guys is sa October 17 mga kapigsi, tapos yung next na full moon naman ay sa November 15 mga kapigsi. So ang reading na to guys is para sa period na yan, and ang pamagat ng ating full moon mga kapigsi ay harvest moon. So ito yung ating moon message para sa season na to mga kapigsi. It's a time for healing guys, no? So, healing mga kapigsi, kahit ano pang klaseng pain yung nararamdaman nyo, emotional, mental, physical, sometimes spiritual mga kapigsi. We have to focus on our healing, bigyan ng pansin yung ating kalusugan guys, no? Sa mga nakaka-resonate, sa mga may emotional pain guys, pwede kayong makinig ng ating Ho'oponopono and self-love na subliminal. Very effective guys, ang dami na nating natulungan doon. So papakinggan nyo lang yun mga kapigsi hanggang sa gumaan yung pakiramdam nyo. Meron din tayong subliminal for good health mga kapigsi, no? Parang additional tool lang siya, pero pagdating sa kalusugan guys, make sure na magpa-check up kayo, kumonsulta sa mga manggagamot, no? That's something na dapat hindi nyo tinitake for granted kasi our health is our wealth mga kapigsi. Okay, so yan yung kayamanan natin, dapat inaalagaan natin yung katawan natin. Okay, so attune to the moon. When one is healed, all are healed. Okay, so lahat mga kapigsi, kapag maayos yung pakiramdam natin, maayos yung isipan natin, maayos yung pakiramdam natin, maayos din yung ating pamumuhay mga kapigsi. Kapag masyado tayong stress, marami tayong worries, anxieties, mapapansin nyo na marami din yung sakit-sakit, no? Sa katawan, mga kapigsi, maraming dinadamdam, maraming iniinda. Okay, pero kapag masayahin ka, hindi ka masyado nag-iisip ng problema, tapos you're taking care of yourself, magaan din yung pamumuhay. So very important na inaalagaan natin yung ating kalusugan mga kapigsi. Additional meanings of this card guys is it's time to let go of the past, no? Especially kung may mga yung past nyo is maraming negative na sama ng loob na binigay sa inyo. Kailangan nyo yun sa healing mga kapigsi. Kailangan nyo matutong mag-let go, kailangan nyo matutong mag-move on, pakawalan nyo na, okay, para hindi na kayo magdusa mga kapigsi. You are about to turn the corner, no? Ibig sabihin nito, maaaring magbago yung buhay nyo mga kapigsi. You need more time to heal. Yung healing guys, hindi yan minamadali, no? It's a process. Sometimes mabilis gumaling, sometimes matagal, depende kung tawag dito, depende kung gaano kalalim yung sugat, gaano kalaki, kalala, no? Pag maliit lang yung sugat, hindi masyadong masakit, mabilis lang gumaling. Pero pagka malalim, masakit, ganyan, matagal. So pero you have to focus on your healing guys, okay? And think about your situation. Imagine how it will feel kapag healed na kayo, di ba? So yeah, imagine your situation guys, and imagine niyo kung wala na kayong problema, kung healed na kayo, kung maayos na kayo. Imagine how great it will feel, diba? So napakasarap sa pakiramdam mga kapigsi, kaya make sure na you give time for your healing mga kapigsi. Okay, so yan ang message para sa inyo Virgo.
tingnan natin yung ganap naman sa inyo ngayong full moon season. Shuffle natin to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong freebie ngayong October. Magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa subliminal, sa papaswerte sa buhay, sa pera at saka sa love life, worth 1,500 yung freebie na yan, kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. And meron din tayong bagong course guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo guys. 20% discount naman yan until October 31, kaya mag-avail na kayo guys. So, Virgo, kayo ay represent ng King of Pentacles. Ito yung ating moon energy. Ito yung positive and negative energy mga kapiksi. Unahin natin yung negative, no? Mag-ingat sa mga manloloko, guys. Mag-ingat sa mga scammer. Maaari kayo mabiktima ng panloloko, mga kapiksi. Itong ano na to, panloloko, parang ano to parang more of tatakbuhan sa pera, mga kapiksi, okay? Pwedeng mga strangers, scammers, no? Kung ma-scam kayo, pero pwede rin dun sa mga let's say for example mga kaibigan nyo or kakilala nyo, kamag-anak nyo na parang tatakbuhan kayo sa pera, mga kapiksi. Baka manghiram sa inyo ng pera tapos tatakbuhan, hindi kayo babayaran, ganyan-ganyan, and it will bring depression sa inyo, no? Parang sasaksakin kayo patalikod, mga kapiksi. Parang malilimas, baka malimas yung mga savings nyo guys, no? Kaya make sure, mga kapiksi, no, paulit-ulit tayo dito, no? Hindi tayo magsasawang magsabi sa inyo na mag-ingat sa pagpapahiram ng pera. Mag-ingat sa mga scammers, mag-ingat sa mga investment. Meron naman kayong mai-save guys, pero parang konti lang yung matitira sa inyo. If ever na maloko kayo, mas parang malaki yung mawawala sa inyo guys. Kaya make sure na mag-ingat kayo, mga kapiksi. Okay? Tsaka ito guys, parang feeling ko yung sa iba, parang repeat offense, no? Repeat offender. Parang ginawa niya na dati, tapos parang uulitin na naman niya ngayon. Okay? So, again guys, wala namang masamang magpautang, pero bigyan nyo din ng limitasyon kung ano lang yung kaya nyong mawala sa inyo, yun yung ipautang nyo. Kasi sometimes pinapautang natin lahat, wala nang natira sa atin, no? Kasi naniwala tayo sa sasabihin nila na babayaran, ganyan. Kapag nagpautang kayo, always remember na 50% agad yung chance na hindi yan mabalik sa inyo. Okay? Kahit na sabihin kakilala nyo yan, kadugo nyo yan, kamag-anak nyo yan, may mga times na hindi talaga bumabalik yung mga pinapautang or pinapahiram. So, kailangan yung ipapautang nyo or ibibigay nyo is yung halaga na kaya nyong mawala sa inyo para hindi maruwin yung inyong relationship with them, mga kapiksi. Okay? On the good side naman, mga kapiksi, no, for some of you, maaari magkaroon ito ng movement pagdating sa kaperahan, sa trabaho. For some of you guys, parang feeling ko, yung iba, pwedeng lilipat kayo ng trabaho, or kung nagpaplano kayo na lumipat ng trabaho, or lumipat ng ginagawa, maaaring matuloy yan. So, pag sinabing lumipat ng trabaho, pwedeng mag-apply kayo from one company to another, o kaya naman, pwedeng malipat yung posisyon nyo sa mas magandang posisyon, o kaya naman from employment to business, yung mga ganon. Pero magkakaroon ng movement, ng paggalaw sa inyong trabaho, sa inyong pinagkakakitaan. And ito, parang mas magdadala ito ng mas magandang experience sa inyo, satisfaction, mas masaya kayo sa change na ito or sa pagbabago na to. So parang mas masaya kayo sa magiging resulta or dun sa pupuntahan nyo na susunod. Okay? So, yan, i-mind yan, mga kapiksi. Mind, movement sa trabaho, movement sa pera, movement sa
negosyo, whatever mga kapiksi. And for some of you, mga kapiksi, no, parang merong parang merong magtatapat ng kanyang nararamdaman sa inyo, pero parang hindi ito sincere, mga kapiksi. So timbangin niyo muna, guys, no, kapag kayo sa mga single, no, kapag kayo ay nakatanggap ng love confession, mga kapiksi, timbangin niyo muna and aralin nyo muna or obserbahan nyo muna mabuti yung tao para malaman nyo kung sincere or hindi, kasi dito parang meron ditong nararamdaman tayo na toxic na energy. Kumbaga parang hindi masyado maganda yung intention sa nitong person na to, mga kapiksi. Okay, kumbaga parang ginujowa ka niya for a purpose. Tapos kapag nakuha niya na yung purpose niya sa'yo, especially pagdating sa pera, dadating yung time na baka bigla kang i-block nito or bigla na lang siyang manlamig sa'yo kapag hindi mo napagbigyan yung kanyang gusto. Okay? Sa mga single yan, guys, no, kaya kung kayo ay papasok sa isang relasyon, aralin nyo munang mabuti yung pagkatao ng tao na yon para hindi kayo mapahamang. Sa mga in a relationship naman, mga kapiksi, for some of you, parang roller coaster yung inyong relationship. Sometimes okay, sometimes hindi. And okay lang naman yon, guys, normal naman yon. I think that's normal sa relationship. Hindi naman palaging swabe or smooth yung relationship. May mga times talaga na mag-aaway kayo. Ang pinag-aawayan nyo, guys, more on parang give and take, no? Parang walang masyadong give and take. Kumbaga parang yung isa lang yung give ng give, yung isa kubra lang ng kubra. So yun yung medyo pinagtatalunan nyo sa relationship nyo, mga kapiksi. So dito naman kailangan nyo lang mag-usap, guys, no? Pag-usapan ng maayos, 'di ba? Para maging harmonious yung relationship nyo. Sabihin nyo sa kanila kung anong ine-expect nyo, and tanungin nyo rin sila kung anong ine-expect nila sa inyo, and magkasundo kayo. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Ito, i-mind nyo to: mind movement, mind paggalaw sa trabaho, sa pera, sa negosyo, mind happiness, yan. I-mind yan sa comment section, mga kapiksi. Yan yung mga positive na energies nyo. And comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Ito yung ating 2025 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. And ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.